concept, sa mga concept sa Kingdom of God. And my theme is the Kingdom of God, the Divine Priority Mandate. Sabihin natin, yan ba? Pwede ba tayo? The Divine, sabihin natin lahat, the Divine Priority Mandate. The Divine Priority Mandate. Okay? Ang kingdom, meron siyang divine priority. Meron siyang mandate. Dahil merong king, merong ruler, merong owner. So therefore, meron siyang mandate. Punta tayo sa 5 lugar sa Bible. Kasi natin ang ating mga biblical references. Matthew chapter 4, verse 17. Matthew 4, verse 17. Hindi ko nilagay yung mga verses dyan, no? Hindi ko tinype. Sinadya ko hindi i-type yung mga verses. Para hindi ko tayo masanay na maasa sa ating DL3. Gusto kong ma-discover natin. Gusto kong makita natin mismo sa Biblia. Sabi ng Matthew chapter 4, verse 17, "From that time, Jesus began to preach," launching the ministry of Jesus Christ, preaching. The first message na kanyang dineliver ay ano? From that time, Jesus began to preach and to say, "Repent, for the kingdom of heaven," or for the kingdom of heaven is at hand. Or in other words, repent, for the kingdom of heaven has arrived. Ito ang purpose ni Jesus kung bakit siya ay naparito. To establish the kingdom, to introduce the kingdom sa tao, and to restore mankind to its original place, from the original state. Okay? Tumalon tayo sa verse 23. "And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom." Pagkatapos ng preaching, may kasunod yun. "And healing all kinds of sickness and all kinds of disease among the people." Nung pinreach ni Jesus ang kingdom, dinemonstrate niya sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga may sakit. All kinds of sickness and diseases. Lahat ng uri ng karamdaman at sakit, pinagaling ng Lord, pinagaling ni Jesus. Kasi hindi po pwedeng paghiwalay ang kingdom sa healing. Amen? Kapag merong preaching ng kingdom, merong manifestation. Si Jesus, kapag pinreach niya ang good news ng kingdom, may manifestation ng healing. Yung mga may sakit, pinagagaling niya. Yung mga demon-possessed ay nadi-deliver. Yung mga patay, nabubuhay. May demonstration yung kingdom. Merong power. Bakit? Kasi sabi ng Bible, the kingdom of God is not a matter of eating, drinking, but of power, righteousness, joy, and peace in the Holy Spirit. So merong demonstration ng kingdom. Lumipat tayo sa Matthew chapter 9, verse 35. "Then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people." Kahit saan magpunta na lugar si Jesus, ano ang pinipreach niya? Kingdom. Kingdom of God. Ang dalang mensahe ni Jesus Christ. Pakibukas po yung
Pintuan dito kung maaari kasi si Brother Tony ay pasok. So kahit saan magpunta si Jesus, ang dala-dala niyang mensahe ay Kingdom of God. Yes. Hindi siya nawawala. Hello, sa kanyang purpose. Hindi siya nawawala doon sa kanyang pinaka-main anong tawag dito? Yung kanyang mission. To introduce the kingdom of God. Bakit kasi? Yung time na yun, mga kapatid. Sabi ng Bible, in the fullness of time, God sent His hand. So maging yung entrance ni Jesus sa mundo na sa timing. Yes. At timing din na sila ay nasa panahon ng Roman government. Sila ay nasa isang kingdom, under ng kingdom ng Rome. Ang Rome, meron siyang hari, si Caesar. Meron siyang structure, meron siyang system, meron siyang laws, meron constitution, may mga principles, merong lifestyle, merong custom, merong culture. So napakaganda ng setting. Perfect setting nung si Jesus ay nag-enter sa mundo. Okay? Kung matitrace natin, makikita natin na nung si Jesus ay nagsimulang mag-minister, merong existing na hari. Yes. Si Herod. Okay? Natawag nila Caesar. Yun ang pinaka-king nila. Hindi siya presidente. Okay? Hari. So, si Herod ay merong governor. Walang iba kundi si Pilate. Ang trabaho ng governor sa kingdom ay tawag dito colonize. I-colonize yung isang lugar. Ano ibig sabihin ng colonization? Babaguhin yung kultura, babaguhin yung lengguwahe, babaguhin yung lifestyle. Kung ano yung anong kingdom ang nagre-reign, yun ang ipapalit doon sa tao. Trabaho ng governor yun. Kaya napakaganda ng setting. On that time, yung mga Hudyo sila, pero na-adapt nila yung Roman way of life, yung lifestyle. Kaya yung pinipreach ni Jesus about the kingdom of God, nauunawaan nila kung ano ang kahulugan ng kingdom. Basically, meron silang overview sa nangyayari sa kanilang panahon. They were under the rulership of Caesar. Alam niyo, ang preaching ng kingdom of God ay liberating. Bakit? Kasi naparito si Jesus, hindi niya piniris ang religion. Yes. Hindi siya nagtayo ng religion, hindi siya nagtayo ng Christianity. Ang dala-dala niya kingdom. Yes. Bakit? Kasi yun ang kailangan ng tao. Hindi religion. Yes. Ang religion, ang gagawin ng religion, ang tatrabahuin ng religion ay paano dalhin ang tao sa langit. Susundan nyo? Yun ang trabaho ng religion. Gagawin yung mabuti para mapunta ka ng langit. Dalhin ka sa langit. Kaya yung pananaw natin minsan kapag narinig natin, nabasa natin sa Word of God, Kingdom of God, o langit. Ang Kingdom of God ay ang paghahari ng Diyos sa iyong buhay. Hello? Amen? So ang kingdom, dadalhin niya ang langit Sa'yo. sa tao.